Sa ibang balita, umiiral na ang mahinang El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa Visayas at Mindanao. Pinaalalahanan naman ng Pag-asa DOST ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maghanda sa epekto ng naturang phenomenon sa ilang sektor sa ating bansa. Ang ulat mula kay Dina Pagibitan. Nakakaranas na ang ilang bahagi ng bansa, partikular ang Visayas at Mindanao ng El Nino o pag-init ng karagatan ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Administration o Pag-asa. Ang El Nino ay mula sa salitang Kastila na ang ibig sabihin ay ang batang lalaki. Nangyayari ito kada 4 hanggang 12 taon na nagre-resulta sa mahabang tagtuyot na sumisira sa normal na panahon ng tag-ulan at tag-araw. Karaniwan ding pinangangambahang epekto ng El Nino ang malalakas na bagyo. Ilan lamang ang Milenyo noong 2006 at Ondoy noong 2009 sa mga malalakas na bagyong nangyari sa panahon ng El Nino. Gayunman, tiniyak ng Pag-asa na hindi ganoon kahaba at katindi ang epekto sa bansa ng El Nino sa pagkakataong ito. Maraming criteria na dapat ma-satisfy, including the reaction of the atmosphere. Meron pa rin chance na matatapos din kaagad yan. Kaya weak El Nino lang ang classification. The impact will not be as much as we expected it to be. No? Mukhang hindi naman ganun katindi compared to other El Nino events. Bagamat inaasahan ang mas mainit na temperatura sa mga susunod na araw, sigurado raw na uulan na pagdating ng buwan ng Mayo. Hindi rin pinangangambahan ang matinding epekto ng El Nino sa supply ng tubig ng mga dam. Ang tubig sa Angat Dam hindi umano bababa sa critical level. So, wala tayong bahala sa tubig natin sa Angat. Kasi sa loob lang ng isang buwan, mababawasan lang ito ng mga distant drinking method, which is nasa safe side pa rin tayo. Kahit kukonsumo ng mas malaking enerhiya ngayong panahon ng tag-init, hindi rin umano ito labis na makakaapekto sa supply ng kuryente sa bansa. Of course, magkakaroon tayo ng increase use of our energy because magiging maalinsangan na ang panahon because of the seasonal changes. And we need more energy. Kaya lang yung mga energy sources natin, mga fossil fired generator yun. Kung with respect to hydropower generation over Luzon, nakikita ko, of course, meron din epekto to, pero not that much. Ilan lamang ang kalat-kalat, maiigsi at madalang na pag-ulan sa panahon ng tag-ulan sa mga indikasyon ng El Nino. Tuyong lupa, pag-alat ng ilog at pagkasunog ng gubat naman ang epekto nito sa kapaligiran. Dahil sa ilang misconceptions tungkol sa El Nino, nakikipag-ugnayan na ang Pag-asa sa iba pang mga ahensya ng gobyerno ukol sa mga dapat na impormasyon at hakbang na ibibigay sa tao. Partikular sa sektor ng agrikultura, kaya naman paalala ng Pag-asa sa mga magsasaka. Ma-advise natin sa mga farmer natin na there will be a general decrease in rainfall. And I would like to focus your attention, I would like to suggest to focus please your attention on our forecast, not on El Nino. Rather than telling everybody na El Nino na, gano'n. Mas maganda sabihin natin, ito po yung inaasahan natin mga lugar na that will go dry. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.